No stencil, no problem for today's video. Mga mi, tara na G! Isa itong cake na ito sa nagpa-stress ng bonggang-bongga sa akin. Paano ba naman kasi nagbida-bida na naman tayo, hindi muna tayo nag-isip bago tayo nag-accept ng design. Kung napanood nyo dun sa intro ng video na ito, ayan, for the bakat-bakat tayo ng fondant na molder na akala natin ay magiging effective sa soft icing. Hindi ko alam kung lasing ba ako, kung ano man ang pumasok sa isip ko. Bakit naisip ko na gawin yun? Kahit na alam ko naman hindi siya gagana. At dahil ayoko maranasan ninyo ang naranasan ko, ayan, eto, tuturuan ko kayo ng isang kakaibang teknik. Kakaiba? Kung paano maa-achieve ang stencil design sa cake na soft icing nang hindi gumagamit ng stencil. Pwede pala yun? Yes, pwede. Amazing! Pero bago yan, pakita ko muna sa inyo itong napakalaking epic fail na ginawa ko. Wala lang, gusto ko lang ipahiya ulit yung sarili ko. Ganito kasi yan, kasi nag-order naman kasi talaga ako ng stencil. Ang problema, hindi ko napansin na overseas pala manggagaling yung stencil na pinag-orderan ko sa Blue App. Ang nangyari, hindi siya dumating sa araw na kailangan ko siya. Kaya for the panic ang lola mo. Pero dahil nga bida-bida tayo, hindi tayo papayag na hindi natin magagawa ito ng paraan. Kaya ito ang naisip ko. Amazing! Bali, naglagay lang ako ng soft icing sa ating cello sheet. Yung normal na ginagawa kapag ka nagle-lettering ka ng cake. Tapos, ayan, for the dot-dot lang tayo sa gilid ng ating cake. Walang pattern yan, kung anik-anik lang yung pinaggagawa ko dyan, hindi ko maintindihan. Basta pinantay-pantay ko lang siya. And minake sure ko lang na yung left and right side niya ay pantay para naman magandang siyang tingnan. Yung sa inspiration kasi na sinend sa atin, yung gitnang part lang nung cake talaga yung may ganyan. Kaya pinagtyagaan ko na. Mukha lang madali yan pero napakahirap niyan, promise. Masakit yan sa daliri. Yan ang maganda kapag nagsiset tayo ng expectation sa mga customers natin na hindi natin magagaya 100% as is yung mga design na sinesend nila para naman hindi sila magugulat na hindi kagayang-kagaya. Lalo na stencil yung design na sinend and pang buttercream siya. Pero yung order hindi naman buttercream. Pero syempre, diba, sabi ko nga, bida-bida tayo kaya gagawa tayo ng paraan. Suki na pala natin itong customer natin. Ang ating customer ay ang ating suki na event coordinator. Kaya ayan, alam na niya yung mga style ko sa paggawa at pagdesign ng cake. Tapos nagdagdag na lang din ako ng light pink kasi doon sa inspiration na sinend sa atin ay ombre siya na off-white at light pink. So ganyan na lang ang ginawa natin. Tapos nag-spray ako ng lustrous na gold. Tapos yung isa, yung unang ni-spray ko, rose gold yung color nun. Para meron siyang effect. O diba? Yan palang, bonggang-bongga na siyang tingnan. Amazing! Isingit ko na lang rin pala ang pagpapasalamat ko sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at patuloy na nanonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo lalaki hanggang 10K followers. Thank you so much po. Sana hindi kayo magsasawa na manood at i-share syempre ang ating mga videos at sana bago matapos ang taon na ito ay umabot tayo kahit hanggang 50 lang. Kayanin natin to, mga mi. Amazing! At ayan na nga, patapos na natin na ilalagay yung ating mga toppers. Itong macaron na to, fondant lang yan. And yung ating mga ball toppers, yung off-white na ball topper dyan is gold yan sa loob. Binalutan lang natin ng fondant na color off-white, kakulay ng cake natin. At syempre, itong pangalan ng ating birthday celebrant na si Sabrina. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!